Sa bawat bundok, hinahanap ko ang sarili ko. Pero sa tuktok, natagpuan ko ang kasalanan ko. Umaga pa lang, bago pa man sumikat ng todo ang araw sa Manila, ramdam na ni Maria ang bigat ng araw na paparating. Alas 5:30 at ang unang tunog na pumukaw sa kanya ay hindi ang alarma ng kanyang telepono, kundi ang regular na pag-ubo ng kanyang asawang si Ramon mula sa silid nila, isang tunog na naging musika ng kanyang paghihirap sa lupngang halos 5 taon. Naupo siya sa gilid ng kama, pinilit ipikit muli ang mga mata, nagahangat ng kahit ilang minuto pang pahinga, ngunit alam niyang imposible. Maraming kailangang gawin. Inayos niya ang kulubot na t-shirt na suot, ininda ang kirot sa likod na dalangang mga taon ng pagtuturo ng aerobics, ng pag-asikaso sa bahay at ng pag-alaga kay Ramon. Sa edad na 48, kinakitaan pa rin si Mariang tikas at lakas, isang patunay kanyang propesyon. Ang kanyang katawan ay muscled at toned, ngunit ang kanyang nga mata ay nagtatago, nga malalim na pagod, namga pangarap na matagal nang nakalibing sa ilalim ng tambak na responsibilidad. Tumayo siya, dahan-dahang lumabas ng silid para hindi maistorbo ang tulok ni Ramon kahit alam niyang hindi naman talaga mahimbing ang pagtulok nito. Ang bawat gabi ay isang labanan para sa kanyang asawa laban sa sakit na dahan-dahang kumakain sa kanyang dating sigla. At para kay Maria, ang bawat gabi ay isang labanan laban sa sariling pagkaubos. Nagtimpla siyang kape, ang pamilyar na amoy nito ang tanging ginhawa sa tahimik na umagang iyon. Habang humihigop, pinakiramdaman niya ang pulso lungsot na nagising na rin. Ang tunog ng busina sa labas, ang hiyawan ng mga nagtitinda, ang boses ng radyo mula sa kapitbahay lahat ng ito ay bahagi ng Manila, ang kanyang tahanan, ang kanyang bilangguan. Maria, gising ka na pala. Mahina ang boses ni Ramon nang lumabas siya ng silid, nakasandal sa pintuan, nagihinggalo. Ang kanyang payat na katawan ay balot ng kumot, ang kanyang muha ay butot balat. Agad siyang lumapit, inalalayan ang asawa pabalik sa kama. Kailangan na nating magsimula sa araw. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang, sagot ni Ramon, ngunit alam ni Maria na hindi totoo. Ang okay lang na iyon ay naging sagot na niya sa loop ng maraming taon, isang maskara para hindi siya dagdagan pa ng pasanin. Ipinahanda niya si Ramon ng agahan, isang simpleng lugaw na may nilagang itlog na mahirap nitong lunukin. Nakuwento siya tungkol sa kanyang araw, sa kanyang nga estudyante sa aerobic class, sa machismis sa palengke. Pinipilit niyang panatilihing buhay ang usapan, ang normalidad, kahit sa lup-lup niya ay halos wala na siyang may bigay. Pagkatapos alagaan si Ramon, nahanda naman siya para sa kanyang trabaho. Suot ang kanyang paboritong sportswear, hinarap niya ang salamin. Ang Maria na nakikita niya ay isang babaeng matibay, ngunit mayroong lungkot sa kanyang mamata. Isang lungkot na madalas ay itinatakpan niya nga matamis na ngiti at sigla sa harap ng kanyang mga estudyante. Kung sana ay may ibang mundo, bulong niya sa sarili bago siya lumabas ng kanilang maliit na apartment. Ang kanyang routine ay halos walang pinakaiba sa bawat araw. Aerobics class sa umaga, pag-alaga kay Ramon sa tanghali, errands at gawaing bahay sa hapon, at isa pang aerobics class sa gabi. Ang kanyang mga araw ay umiikot lamang sa isang aksis ang pag-alaga at pagpapasan. Minsan, sa gitna ng kanyang maklase, habang pinapalakpak ang kanyang makamay at sinasabing, "Sige pa, kaya niyo yan, lakas lang." Nararamdaman niya ang ironya. Siya, na dapat ay nagbibigay inspirasyon, ay unti-unting naubusan ng sariling lakas. Ang musika ay nagiging ingay, ang bawat galaw ay nagiging pasakit. Isang hapon, pagkatapos niyang pakainin si Ramon at nakapagpahinga sandali, napadaan siya sa isang bulletin board sa local community center. Dito niya kadalasang nakikita ang mga anunsyo ng klase, mga balita sa barangay, o kung ano-ano pang aktibidad. Ngunit sa pagkakataong ito, isang flyer ang pumukaw sa kanyang pansin. Makulay ito, na may larawan ng nga taong nakangiti sa tuktok ng isang bundok,
ang ulap sa ilalim ng kanilang mapaa. Manila Mountaineering Club. Conquer your fears, discover yourself. Kumunot ang kanyang bundok, hiking. Ito ang pinakamalayo sa kanyang nakasanayan. Ang buong buhay niya ay umiikot sa lunsod, sa mga sementadong kalsada, sa mga air-conditioned na gym. Ang ideya ang pag-akyat ang bundok, ang paglalakad sa gitna ang gubat, ay tila isang pantasya na kailanman ay hindi niya mararanasan. Ngunit may isang bagay sa flyer na iyon ang nakpakiliti sa isang bahagieng kanyang kaluluwa na matagal nang natutulog. Ang ideya ng pagtuklas sa sarili, hindi niya matandaan kung kailan huling nangyari iyon. Ang kanyang pagkatao ay tila natabunan ng kanyang matungkulin. Kinuha niya ang flyer, inilagay sa kanyang bag na tila isang lihim na kayamanan. Hindi niya sigurado kung ano ang gagawin niya dito. Baka itapon lang niya ito sa bahay o baka titigan lang niya ito at magpantasya. Ngunit ang simpleng paghawak sa papel ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kaba, isang maliit na spark ng pag-asa sa gitna ng kanyang nakakapagod na buhay. Habang naglalakad siya pabalik sa kanilang apartment, ang isip niya ay lumilipat na, kung kaya ba niyang umakyat ng bundok? Ngayon na 48 na siya? Ngayon na parang bawat galaw ay pinapasan niya ang mundo? Pinilit niyang ipagtabi ang ideya. Hindi ito praktikal. Sino ang mag-aalaga kay Ramon? Paano ang kanyang trabaho? Hindi niya kayang iwanan ang kanyang responsibilidad. Pero sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ngang isang maliit na pitik sa kanyang puso. Isang pitik na hindi dalangang pagod o lungkot, kundi ngang pag-asa. Pagdating niya sa bahay, nakita niya si Ramon na nakaupo sa sala, nanonood ng TV, ang mga mata ay nanlalabo. Nilapak niya ang kanyang bag, tinitigan ang asawa. Ang pagmamahal niya kay Ramon ay nananatili, ngunit ito ay napuno na ng pagod at kawalan ng pag-asa. Hindi na ito ang masigla at nakakaali na pag-ibig na nagpakasal sa kanila 20 taon na ang nakakaraan. Ito ay isang uri ng pagmamahal na nakasalalay sa tungkulin, sa pangako, at sa habag. Umuwi ka na pala? Akala ko mamayang gabi ka pa? Sabi ni Ramon, ang boses ay halos pabulong. Maaga na tapos ang klase ko. Gusto mo bang kumain ulit? Tanong ni Maria, pilit na ngumiti. Umiling si Ramon. Huwag na, busog pa ako. Gusto ko lang magpahinga. Napanatili ni Maria ang kanyang ngiti, ngunit sa loob niya, isang malamig na pihati ang kumalat. Ito ang kanilang buhay. Mga pilit na ngiti, mga hindi nasasagot na tanong, at isang walang katapusang paghihintay, kinuha niya ang flyer mula sa kanyang bag. Tinitigan niya ang larawan ng mabundok at ng mangumingiting mukha. Para silang manilalang mula sa ibang planeta, isang mundo na tila hindi para sa kanya. Ngunit sa gabi na iyon, habang tahimik na nakahiga sa tabi ng kanyang asawa, ang larawan ng matatayog na bundok ang nagsilbing bagong bintana sa kanyang isip. Isang bintana na nagbukas sa posibilidad. Gaano man ito kalayo. Ang ideya ang pagtakas, kahit panandalian, ay nagsimulang mag-ugat sa kanyang pagod na kaluluwa. Ang isang maliit na flyer, ang nagsimulang magtanim ng binhi ng pagbabago, ng pag-asa sa puso ni Maria. Ang binhi ng pagbabago at pag-asa na itinanim ng flyer ay dahan-dahang sumibol sa puso ni Maria. Sa loob ng ilang araw, ang isip niya ay laging bumabalik sa larawan ng bundok sa tawag ng kalikasan. Sa tuwing nakikita niya si Ramon na mahina at may sakit, sumasagi sa isip niya ang posibilidad ng pagtakas kahit panandalian. Ngunit kasabay nito ay ang matinding bigat ng konsensya na responsibilidad na gumagapos sa kanya sa loob ng bahay. Hindi niya kayang balewalain ang tawag na iyon. Isang hapon, habang nagpapahinga si Ramon, dahan-dahan niyang kinuha ang flyer at sinimulang hanapin sa internet ang Mountaineering Club. Nang makita niya ang larawan ng mamiyembro na abot langit ang ngiti sa tuktok ng bundok, doon niya napagdesisyonan. Kailangan niya ito, hindi para sa iba, kundi para sa sarili niya. Para sa bahagi ng kanyang sarili na matagal nang nalimot,
nabaon sa ilalim ng tambak ng pagod at responsibilidad. Ilang araw matapos ang kanyang paghahanap, lakaslup siyang naktungo sa unang meeting ng club. Ang kaba ay halos bumali sa kanya habang papalapit siya sa isang coffee shop kung saan nakatakdang magpulong ang grupo. Ang pakiramdam na para siyang isang bagong estudyante sa unang araw ng klase ay bumalik. Isang sensasyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagpasok niya, sinalubong siya ngang isang maliit ngunit masiglang grupo ng mga tao. Iba-iba ang edad, ngunit pare-pareho ang ningning sa mga mata. Isang babae na may matatamis na ngiti ang lumapit sa kanya. "Ikaw ba si Maria?" Tanong nito. Ang boses ay punong pagtanggap. "Ako si Liza." "Welcome sa grupo." Doon nagsimula ang isang bagong kabanata. Si Liza ay agad niyang naging kaibigan, isang kapareho ang edad na may sarili ring mga kwento at dahilan kung bakit niya pinili ang pag-akyat ng bundok. Sa kanilang pag-usap, unti-anting nawala ang kaba ni Maria at napalitan ng pananabik. Habang nagpupulong, napansin niya ang isang lalaki na tahimik sa isang sulok, nakikinig at paminsan-minsan ay nagbibigay ng matatalinong komento. May tindig siya, matikas ngunit may payapang aura. Nang magpakilala sila isa-isa, nalaman niyang si Ray ito, asawa pala ni Liza. Ngumiti lang siya kay Maria, isang ngiting nagbigay ng katiyakan na parabang sinasabing, "Tama ang desisyon mo, walang kakaiba." Ngunit may kakaibang kapayapaan ang kanyang presensya. Ang kanilang unang akyat ay nakaiskedul sa sumunod na linggo. Isang araw bago ang kanilang pag-alis, sinabi niya kay Ramon na may retreat siya sa simbahan, isang kasinungalingan na nagpabigat sa kanyang kaloban ngunit tanging paraan niya upang makalabas. Pinilit niyang mag-impake ng tahimik. Ang bawat kagamitan sa kanyang backpack ay tila ba isang hakbang palayo sa nakasanayan niyang buhay. Madaling araw pa lamang ay nasa pick-up point na si Maria. Ang sariwang hangin at ang huningang nga ibon ay tila ba nagbibigay ng bagong lakas. Ang paglalakbay patungo sa paanan ng bundok ay puno ng tawanan at kwentuhan. Nang simulan na nila ang akyat, doon niya naramdaman ang totoong pagsubok. Ang bawat hakbang ay mabigat, ang bawat paghinga ay malalim. Ang makalamnan niya na sanay sa aerobic dancing ay iba ang pagod na naramdaman. Ngunit sa bawat pagod, mayroong kagandahan na sumasalubong. Ang malalagong puno, ang amoy ng lupa, ang sariwang hangin na dumadampi sa kanyang balat, may pagkakataong nadapa siya at agad siyang inalalayan ni Ray. "Kaya mo yan, Maria," sabi nito, ang boses ay puno ng paghihikayat. "Huwag kang sumuko. Isipin mo lang ang tanawin sa tuktok." Ang simpleng masalita ay tila ba nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Nagpatuloy siya, determinadong marating ang tuktok. Nang marating nila ang sumit, ang pagod ay biglang nawala. Ang tanawin ay kahanga-hanga, ang maulap ay tila ba abot kamay, ang buong mundo ay nasa ilalim nila. Napaluha si Maria, hindi lang dahil sa ganda ng tanawin, kundi dahil sa pakiramdam ng tagumpay. Isang tagumpay na matagal nang hindi niya naramdaman. Niyakap niya si Liza, ang puso ay punong-punong pasasalamat. Sa tuktok ng bundok na iyon, naramdaman ni Maria na nabuhay siya muli. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siyang nakasanayang amoy ng gamot at kapayapaan ng isang tahanan na punong sakit. Si Ramon ay tulog pa, walang kamalay-malay sa mga pinagdaanan ni Maria. Tinitigan niya ang kanyang asawa, at sa pagkakataong ito, hindi niya naramdaman ang pakaawa o pagod. Sa halip, mayroong bagong lakas at kapayapaan sa kanyang puso. Ang mabundok ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng pisikal na hamon, kundi ngang emosyonal na pagbabago. Nagsimulang magkaroon ng dalawang mundo si Maria. Ang isa ay puno ngang obligasyon at pangangalaga kay Ramon, at ang isa ay puno ngang kalayaan, pagtuklas at bagong pag-asa. Ang binhi na itinanim na flyer ay nagbunga na, at ito ay nagsisimula pa lamang lumago sa kanyang pagod na kaluluwa. Napanatili ni Maria ang kanyang bagong himik sa buhay, isang masalan na sayaw sa pagitan ng dalawang makaibang mundo. Sa umaga,
Bumalik siya sa kanyang pagiging aerobic instructor, ang kanyang nga galaw ay mas buhay, ang kanyang tinik ay mas malakas. Ang kanyang mga mag-aral ay napansin ang pagbabago, nagtatanong kung ano ang pinagmulan ng kanyang bagong ningning. Ngumiti lang siya, sinasabing pahinga at sikat ng araw, habang lihim na nagpapasalamat sa malamig na simoy ng hangin sa matuktok ng bundok. Pagkatapos ng kanyang klase, bumalik siya sa tahimik at malungkot na mundo ng kanilang tahanan. Si Ramon, na may sakit, ay nanatili sa kanyang kwarto. Ang kanyang nga araw ay punong gamot at pagtulog. Patuloy na inaalagaan ni Maria ang kanyang asawa, tinitiyak na kumakain siya ng maayos, umiinom ng kanyang nga gamot at comfortable. Ngunit ngayon, sa bawat pagigop niya ng sabaw, sa bawat pagpapalit niya ng kanyang kumot, mayroong isang banayat na lakas na gumagabay sa kanyang nga kamay, isang kapayapaan na sumisikat mula sa kanyang puso. Ang kanyang dalawang mundo ay nagbigay sa kanyang isang uringang balanse. Ang pag-alaga kay Ramon ay isang obligasyon na hindi niya maaring talikuran, isang pagpapatunay ng kanyang mapanata. Ngunit ang mga bundok, ang komunidad na nga umaakyat, at lalo na si Ray, ay nagbigay sa kanya ng isang buhay na matagal na niyang ipinakait sa kanyang sarili. Ito ang kanyang lihim, ang kanyang santuaryo. Naging mas madalas ang kanyang pag-akyat sa bundok. Bawat biyahe ay maingat niyang pinaplano, tinitiyak na may magbabantay kay Ramon, kadalasan ay isang kamag-anak o isang pinakakatiwalaang nurse na binabayaran niya mula sa kanyang sariling naipon. Ang kanyang pahinga ay lumakas, ang kanyang makalamnan ay naging mas matatag. Hindi na siya ang babaeng hirap na hirap sa kanyang unang akyat. Ngayon, siya ay umakyat ng may tiwala, ang kanyang mamata ay nakatuon sa tuktok, ang kanyang espiritu ay nagagalak sa bawat hakbang. Sa bawat pag-akyat, lumalalim ang kanyang pagkakaibigan kay Ray. Hindi lang ito ang simpleng pag-usap ng mga kasama sa trial. Nagsimula silang magbahagi ng magkwento. Hindi lamang tungkol sa mga bundok, kundi tungkol sa kanilang buhay. Ikinuwento ni Ray ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya, ang kanyang pagmamahal sa kalikasan, at ang paminsan-minsang pagkabigo sa pang-araw-araw na buhay. Si Maria, sa kanyang bahagi, ay natakpuan ang kanyang sarili na nagbubukas tungkol sa kanyang sariling paglalakbay, ang pagod na dinadala niya, at ang pag-asa na natakpuan niya sa mga bundok. Ngunit nanatiling malabo ang mga detalye ng kanyang buhay may asawa. Hindi niya kayang ilantat ang bigat ng kanyang sitwasyon sa sinuman, lalo na kay Ray. Isang araw, habang nagpapahinga sa isang tagong batuhan, matapos ang isang matinding pag-akyat, tiningnan ni Ray si Maria ng matagal. Ang araw ay sumisikat sa kanyang buhok at ang kanyang mukha, bagaman may kaunting pagod, ay nagnining na may bagong sigla. Maria, sabi niya, ang kanyang tinik ay mahinahon, may kakaiba sa iyo. Para kang isang bulaklak na biglang namukatkat pagkatapos ni mahabang taktuyot. Natawa si Maria, isang tuno na matagal na niyang hindi naririnig mula sa kanyang sarili. Siguro nga, sabi niya, kailangan ko lang kaunting ulan at araw. Ngumiti si Ray, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-unawa at isang bagay na mas malalim. Masaya akong makita kang masaya, bulong niya. Ang mga sandaling tulad nito ay nagsimulang maging mas madalas. Ang kanilang mga tinginan ay nagiging mas mahaba, ang kanilang mga tawanan ay nagiging mas malakas kapag sila ay makasama. Habang ang ibang miyembro ng grupo ay nakakatuwaan at nakukuwentuhan, madalas ay nasa isang sulok sina Maria at Ray, tahimik na nagpapalitan ng mga salita o simpleng nagtatamasa ng kapayapaan ng kanilang presensya. Nagsimulang magtanong ang sarili ni Maria. Ano ang nararamdaman niya para kay Ray? Higit pa ba ito sa pagkakaibigan? Sa paganga sa isang taong nagpakita sa kanya ng bagong mundo? Ang kanyang puso ay gumagapang, natatakot sa sagot. Sa magabi, habang nakahiga siya sa tabi ng kanyang natutulog na asawa, hinahabol siya ng mga imahe ni Ray, ang kanyang ngiti, ang kanyang mata, ang kanyang pagiging maunawain. Ang pagkakasala ay dahan-dahang gumagapang sa kanya, isang malamig na anino.
Ang pagtaas ng kanyang kaligayahan sa labas ng bahay ay nakdulot din ng isang bagong pasanin ng pagkakasala. Habang natututo siyang huminga muli sa mga bundok, pakiramdam niya ay inaatake niya ang kanyang obligasyon sa bahay. Si Ramon, bagaman hindi nakakakita ng pagbabago sa kanyang pag-ugali, ay nakaramdam pa rin ng kanyang kawalan kahit na ito ay pansamantala lamang. Saan ka pupunta, Maria? Minsan ay tanong niya, ang kanyang tinig ay mahina. Madalas kang wala. Palagi ay may handang kasinungalingan si Maria sa grocery. Ramon, o tinulungan ko lang si Aling Nena, samga bata. Ang bawat kasinungalingan ay tulad ng isang tinik sa kanyang puso, ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin. Kung sasabihin niya ang totoo, ang pag-akyat sa bundok, ang kanyang bagong natakpuang kaligayahan, mawawala ang lahat ng iyon, at hindi na niya kayang balikan ang dating Maria, ang Maria na nalulunod sa kalungkutan at pagod. Ang kanyang magkaibigan sa climbing club, lalo na si Liza, ay napansin din ang kanyang pagbabago. Maria, you look radiant. Sabi ni Liza, isang hapon habang nagpaplano sila ng susunod na akyat. Dapat yata ay dati kapang nag-akyat. Ngumiti si Maria, nagpapasalamat sa pagiging bulak ni Liza sa pinakamatinding bahagi ng kanyang pagbabago. Ngunit ang mga lihim ay mahirap itago, lalo na kapag ang damdamin ay nagsisimulang tumindi. Ang pahanga ni Maria kay Ray ay lumago ng higit pa sa platonic. Ang kanyang presensya ay nakdulot ng kaba sa kanyang tiyan, at ang kanyang nga salita ay nakdulot ng init sa kanyang pisngi, at hindi siya nag-iisa. Nakita niya ang parehong pagnanasa sa mga mata ni Ray, ang parehong hindi binibigkas na pangako na bumabalot sa kanila tuwing sila ay makasama. Ang kanilang dalawang mundo ay nagsimulang magbanggaan. Ang hangganan sa pagitan ng obligasyon at pagnanasa ay nagiging mas manipis. Si Maria ay nakaramdam ng pagkahila sa dalawang makasalungat na direksyon. Ang isang bahagi niya ay gustong sumuko sa init na dulot ni Ray sa bagong buhay na ipinanggako nito. Ang isa naman ay nananatiling matatag sa kanyang nga panata, sa kanyang pag-alaga kay Ramon. Ang bawat pag-akyat ay naging isang metapora para sa kanyang sariling buhay, isang matinding pag-akyat na may mapanganib at mga pagsubok, ngunit mayroong gantimpala sa tuktok. Ngunit ano ang nasa tuktok ng pag-akyat na ito ngang kanyang buhay, kaligayahan o kapahamakan? Ang tanong ay bumagabag sa kanya, isang tanong na alam niyang kailangan niyang harapin sa lalong madaling panahon. Ang binhing pag-asa ay lumago na, at ngayon ay humihingi na ito ngang mas maraming espasyo, mas maraming liwanag. Hindi na ito kayang itago sa aninong kanyang nakaraang buhay. Ang isang bagong chapter ay naghihintay, at ang pagbuklat nito ay nangangahulugang paharap sa mga katotohanan na matagal na niyang iniiwasan. Ang pagbuklat ng isang bagong kabanata ay hindi kailanman naging madali, lalo na kung ang bawat pahina nito ay nangangahulugang paharap sa makatotohanan na matagal nang iniiwasan. Para kay Maria, ang bawat araw ay isang pagsubok ng kanyang kalooban, isang labanan sa pagitan ng nakasanayan at ng pagnanais. Ang binhi ng pag-asa ay lumago na, at ngayon ay humihingi na ito ngang mas maraming espasyo, mas maraming liwanag. Hindi na ito kayang itago sa aninongang kanyang nakaraang buhay. Sa tuwing nakikita niya si Ramon, nakadapa sa higaan, mahina at umaasa sa kanya, isang malalim na kirot ang sumisikip sa kanyang dibdib. Ang pangako niya, ang kanyang pananagutan bilang asawa, ay nagpapahirap sa bawat hininga. Paano ko gagawin ito? Bulong niya sa sarili, habang pinupunasan ang no ni Ramon. Paano ko iwan ang lahat ng ito? Ngunit kasabay niyon, isang pangungulila ang pumupuno sa kanyang puso, isang pangungulila sa sarili niyang buhay, sa kanyang mga pangarap na matagal nang inilibing. Ang kanyang paglilibang kasama ang climbing club ay naging higit pa sa libangan. Ito ay naging kanyang kanlungan, ang kanyang pagtakas. Doon, sa gitna ng matataas na bato at nakakapagod na pag-akyat, natagpuan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na akala niya ay matagal nang namatay.
Ang bawat pakdulas ng kamay, bawat hakbang paakyat, ay nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang lakas, mayroon siyang kapasidad na harapin ang mga hamon. At sa tabi niya, naroon si Ray, isang aninong pangunawa, isang kakampi sa kanyang tahimik na paglalakbay. Ang bawat sulyap, bawat bahagyang pagdampingang kanilang kamay sa pagitan ng mga akyat ay nagsasabi ng isang kwentong hindi kailangan ng mga salita. Ang kanilang mga mata ang nagsasalita, punong-punong pagkaakit at pangunawa. Sa mundo ngang pag-aayat, pareho silang malaya, pareho silang naghahanap ng kung anong nawawala sa kanilang mabuhay. Isang hapon, pagkatapos ng isang matinding akyat sa Mount Balagbag, naupo sila sa isang bato, pinagmamasdan ang nagbabagong kulay ng kalangitan. Nakakapagod, di ba? Sabi ni Ray habang pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Pero sulit, ngumiti si Maria, isang tunay na ngiti na matagal nang hindi niya naipakita, higit pa sa sulit Ray. Pakiramdam ko sa bawat akyat, may nadidiskubre akong bagong bahaging sarili ko. Tumingin sa kanya si Ray, ang kanyang mamata ay puno ng pakaunawa, hindi ka nag-isa Maria. Pakiramdam ko rin, bawat akyat kasama ka, mas nagiging malinaw ang lahat. Mas nakikita ko ang mga bagay na matagal kong binalewala. May bahid ng kalungkutan sa kanyang boses na agad ding nawala nang ngumiti siya. Salamat Maria, salamat sa pagiging ikaw. Ang nasalitang iyon ay tumagos sa kaibuturan ng puso ni Maria. Matagal na siyang hindi nakarinig ng ganoong klaseng papuri, ng ganoong klaseng pangunawa mula sa isang tao. Ang mapapuri ni Ramon ay laging may kaugnayan sa kanyang tungkulin bilang asawa, bilang tagapag-alaga. Ngunit kay Ray, ang masalita ay tungkol sa kanya, sa kung sino siya bilang isang individual. Naramdaman niya ang init na bumabalot sa kanyang mukha. Ang pagkakaroon ng Ray sa kanyang buhay ay nagdulot ng matinding kagalakan, ngunit kasabay niyon ay ang matinding pagkakasala. Sa bawat tawa, bawat sulyap, naramdaman niya ang bigat ng kanyang sikreto. Paano niya kayang ipagpatuloy ang ganito? Ang pagtatago ay unti-unti nang nagiging pasakit. Ang bawat pag-alis niya sa bahay, bawat pagsisinungaling kay Ramon tungkol sa kanyang malakat ay nag-iwan ng mansa sa kanyang konsensya. Sa isang pagkakataon, habang nasa climbing gym sila, nakita niya si Liza, ang asawa ni Ray, at isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan, na nakatingin sa kanila mula sa malayo. Nag-usap sila ni Ray ng medyo malapit, bahagyang nagtatago sa likod ng isang pader. Hindi sigurado si Maria kung nakita sila ni Liza, ngunit ang kaba ay mabilis na kumalat sa kanyang katawan. Nagmamadali siyang lumayo, nagpapanggap na may titingnan sa ibang bahagi ng gym. Liza, nandito ka pala. Bati ni Maria, napilit na ngumiti. Oh Maria, sagot ni Liza. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang nga mata. Bakit hindi mo sinabi na pupunta ka? Sabay sana tayo. Biglaan lang kasi. Palusot ni Maria, na naramdaman ang pamumula ng kanyang mukha. May kailangan lang akong tingnan. Ang palusot na iyon ay tila manipis na yelo na anumang oras ay maaring mabasag. Naramdaman ni Maria na lalong lumilit ang mundo niya. Hindi na niya kayang panatilihin ang dalawang mundong ito ng hiwalay. Ang pagitan ng kanyang buhay bilang tagapag-alaga ni Ramon at ang kanyang buhay kasama si Ray at ang climbing club ay lalong lumalabo. Ang panganib na mabuking ay mas nagiging malinaw, mas nagiging malapit. Ang kaisipan na saktan sina Ramon at Liza ay nagpapahirap sa kanya. Hindi ito ang Maria na kilala niya. Hindi ito ang Maria na lumaki na may matibay na prinsipyo. Ngunit ang bagong Maria, ang Maria na natuklasan niya sa mga bundok at sa piling ni Ray, ay umuungol para sa kalayaan, para sa tunay na kaligayahan. Alam niya na ang pagpili ay hindi magiging madali at marahil may mawawasak. Sa isang tahimik na gabi, habang pinagmamasdan niya ang natutulog na si Ramon, isang desisyon ang unti-unting nabuo sa kanyang isip. Hindi niya kayang ipagpatuloy ang pagtatago. Ang pag-asa para sa isang bagong kabanata ay lumago na at nag-utos na siya'y kumilos.
Ang pananatili sa anino ay hindi na opsyon. Kailangan na niyang gumawa ng paraan upang harapin ang katotohanan, anuman ang magiging bunga. Ngunit paano niya sisimulan? At ano ang magiging kapalit? Ang matanong na iyon ay bumabagabag sa kanya habang unti-anting nilamon ng dilim ang kanyang gabi, bit-bit ang bigat ng isang desisyong hindi pa niya sigurado. Ang kanyang puso ay nahati at ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ngunit sa kabilangang lahat, isang malakas na pag-asa ang patuloy na nagtutulak sa kanya. Ang isang bagong chapter ay naghihintay at ang pagbuklat nito ay nangangahulugang paharap sa makatotohanan na matagal na niyang iniiwasan. Hindi na ito kayang itago sa anino ng kanyang nakaraang buhay. Ang isang bagong simula ay nasa kanyang harapan, punong panganib at gantimpala. Sa loob ni Maria, isang kakaibang lakas ang umusbong. Hindi na siya ang babaeng sumusunod lamang sa agos ng buhay, nakakulong sa anino ngang obligasyon at pihati. Mayroon na siyang boses at higit sa lahat, mayroon na siyang pagnanais na maranasan ang kaligayahan, anuman ang kapalit. Ang desisyong harapin ang katotohanan ay nagbigay sa kanya ng panibagong tapang at sa paglipas ng maaraw, unti-unti niyang binubuksan ang sarili sa posibilidad ng isang bagong buhay. Kasama si Ray, ang madating palihim, na pagtatakpo ay naging mas madalas, mas matapang. Kung dati ay nakukubli sila sa dilim ng gabi o sa mga liblib na lugar, ngayon ay naglalakaslup na silang magpalitan ng matingin at ngiti kahit pa nasa gitna ng grupo nga hikers. Ang bawat pagtaas ng bundok ay naging simbolo ng kanilang pag-akyat patungo sa isang bagay na bago, mapanganib, ngunit puno ng pangako. Sa bawat pagdamping ng kanilang mga kamay habang umaakyat, sa bawat bulong ng kumusta ka na may kasamang kakaibang kahulugan, mas lalong lumalalim ang kanilang samahan. Nararamdaman ni Maria ang muling pagkabuhay ng kanyang pagkababi. Ang bawat pahinga sa piling ni Ray ay tila nagbibigay sa kanya ng hininga na matagal nang nawala. Isang hapon, pagkatapos ng isang matinding pag-akyat sa Mount Pamitinan, ang grupo ay nagpapahinga sa isang maliit na kainan malapit sa paanan ng bundok. Nakukuwentuhan ang lahat tungkol sa kanilang mga karanasan, sa mga magagandang tanawin at sa pagod na kanilang naramdaman. Si Maria at Ray ay makatabi at sa ilalim ng ingay at tawanan, tila nagtatago ang kanilang sariling mundo. Hindi sinasadya, habang nag-usap sila tungkol sa susunod nilang pupuntahan, nagdampi ang kanilang makamay sa ilalim ng mesa at sandaling nagkatinginan ang kanilang mamata, puno ng pag-ibig at pangako. Ang sandaling iyon, bagamat maikli, ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata na isa sa mga admin ng grupo, si Aling Nena. Si Aling Nena, nakilala sa kanyang pagiging tsismosa at mahigpit sa ethics ng grupo, ay matagal nang may hinala sa dalawa. Ang pagdamping kamay na iyon ay tila nagpatunay sa kanyang matagal ng kutob. Kinabukasan, isang nakakagulat na post ang lumabas sa Facebook group ng hiking club. Isang screenshot ng isang pribadong usapan sa pagitan ni Maria at Ray na nagpapakita ng kanilang pagpaplano para sa isang lihim na pagtatakpo ang inilabas ni Aling Nena. Ang caption ay simple ngunit punong panunuliksa. Hindi natin dapat hayaan ang maganitong klase ng pag-ugali sa loob ng ating grupo, respeto sa pamilya at sa kasal. Mahalaga, kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong damo. Agad na nakagulo ang group chat. Sunod-sunod ang mga reaksyon, mga emoji ng galit, pagtataka at pangangaral. Nakaroon ng heated debate sa mga miyembro. May mga nagtatanggol kay Maria at Ray, sinasabing pribadong usapan iyon, ngunit mas marami ang nagtsondem sa kanila. Si Liza, na palaging aktibo sa group chat, ay nakita ang post. Nanginginig ang kanyang makamay habang binabasa ang mamensahe. Ang masalita ni Ray, ang masalita ni Maria malinaw ang kanilang ugnayan. Parang pinagsakluban siyang langit at lupa. Ang kanyang matalik na kaibigan at ang kanyang asawa. Isang matinding kirot ang dumaloy sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng hinala na dati ay sinasawalang bahala niya ay naging katotohanan. Ang kanyang mundo ay gumuho. Agad na tinawagan ni Liza si Maria.
Ang boses ni Liza ay punong-punong galit at sakit. Maria, totoo ba to? Anong ibig sabihin nito? Bakit mo nagawa sa akin to? Halos sumisiga na tanong ni Liza. Ang boses ay nanginginig. Si Maria, na nakita rin ang post, ay nanigas sa kinatatayuan. Ang lahat ng tapang na kanyang naramdaman ay biglang naglaho, pinalitan itong matinding hiya at pagkakasala. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. At hindi siya makahinga ng maayos. Alam niyang dumating na ang araw na kinatatakutan niya, ang araw na kailangan niyang harapin ang kanyang nga pinili. Ngunit ang sakit sa boses ni Liza ay mas masakit pa kaysa sa anumang pangangaral na kanyang inasahan. Liza, pakinggan mo muna ako, nautal na sagot ni Maria. Lumalabas ang luha sa kanyang mga mata. Wala akong gustong pakinggan, Maria. Ang matalik kong kaibigan at ang asawa ko. Paano mo nagawa to sa akin? Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan natin, humahagulhol si Liza. Hindi na kita kilala, hindi na kita kayang tingnan. Tapos na tayo, tapos na ang pagkakaibigan natin. Ang mga salita ni Liza ay tila mga saksak sa puso ni Maria. Bumaksak ang telepono mula sa kanyang kamay. Nararamdaman niya ang matinding pagkawala, nawala ang kanyang kaibigan. Ang pagkakaibigan na minsan ay naging kanyang sandalan. Ang bawat sandali ng tawanan at pag-iyak na pinagsaluhan nila ay tila nawalan ng halaga. Nag-isa siya, nakatayo sa gitna ng kanyang gumuho na mundo. Ang pag-asa sa isang bagong simula ay tila nababalutan na ngayon ng maitim na ulap kang pagsisisi at kapaitan. Ang kapalit ng kanyang kaligayahan ay nagsimula ng maningil at ang presyo ay tila napakataas. Bumaksak ang telepono mula sa kanyang nanginginig na kamay, sumabay sa pagbaksak ng kanyang mundo. Ang talamak na katahimikan ang pumalit sa nakalap na galit ni Liza, mas masakit pa sa anumang sigaw. Yumuko si Maria, ang mga palad ay nakatakip sa kanyang mukha, at doon, sa gitna ng kanyang sala sa kanilang bahay sa Manila, bumuhos ang luha na pinipigilan niya ngang matagal, hindi lamang dahil sa sakit ngang pagtatapos ng isang pagkakaibigan, kundi dahil sa bigat ngang katotohanan na siya ang may kasalanan. Ang kanyang pagnanais ng pag-ibig at pagunawa ay humantong sa pagkawasak ng isang pamilya at ng isang matibay na pagkakaibigan. Ang tawag ni Liza ay simula pa lamang ng kanyang pagdurusa. Hindi nagtagal, ang private group chat ng climbing club na naging kanyang takbuhan ay naging isang federal na hukuman. Ang screenshot ng post ng admin na may detalyadong pagbubunyak ng kanyang relasyon kay Ray ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang mamensahe ay sunod-sunod na pumasok, matanong na punong pagtataka, mapagusga na walang awa, at mga pagtuliksa na parang kutsilyo. Hindi ko akalain kay Maria, sabi ngang isa. Paano niya nagawa yan kay Liza? Tanong naman ng iba. Ang ilan ay nagtanggol sa kanya, na nagsasabing walang alam sa likod ng kwento, ngunit mas marami ang umindulto sa tsismis. Bawat abiso sa kanyang telepono ay tila isang bagong latigo. Ang mapangalan ng mga kaibigan at kakilala sa climbing club na minsan ay kasama niya sa mapaglalakbay sa bundok ay naging mahukom at taga-usik. Nag-deactivate siyang kanyang account sa group chat sa pag-asang matatakasan ang walang tigil na pag-agos ng put at pagkadismaya. Ngunit huli na ang lahat, ang balita ay kumalat na. Ang kanyang reputasyon na pinilit niyang buuin sa pamamagitan ng pagiging isang masipag na aerobic instructor at tapat na asawa ay gumuho na. Sa loob ng ilang araw, naramdaman ni Maria ang matinding pag-isa. Ang kanyang telepono na dati puno nga mensahe mula kay Liza at sa iba pang mga kaibigan ay tahimik na ngayon maliban sa ilang tawag mula kay Ray. Sinusubukan niyang magpaliwanag na balewalain ang galit ni Liza at sinasabing handa siyang ipaglaban ang kanilang pag-ibig. Ngunit si Maria ay nalilito. Ang pag-ibig na nagbigay sa kanyang bagong pag-asa ay ngayon ay nagdudulot ng matinding kirot. Maria, kausapin mo naman ako, pakiusap ni Ray sa isang text message. Hindi ko kayang mawala ka. Ayusin natin to.
Ngunit paano niya ayusin? Ang kanyang buong buhay ay tila nasa gulo. Ang kanyang asawa, si Mang Tonyo, ay lalong nanghihina. Ang kanyang sakit ay umabot sa punto na halos hindi na siya nakakatayo mag-isa. Sa gitna nga eskandalo, kailangan pa rin ni Maria na magpanggap na mayos ang lahat. Ang pag-alaga sa kanyang asawa ay naging mas mahirap, hindi lamang sa pisikal kundi sa emosyonal din. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang asawa, pakiramdam niya ay lalo siyang sinasakal ng konsensya. Isipin na ang taong nagbabantay sa kanyang buhay ay nagtatago ng isang napakalaking sikreto, isang sikreto na ngayon ay naging publiko na. Gabi-gabi, nakaupo si Maria sa tabing kama ni Mang Tonyo, pinakmamasdan ang bawat pahinga nito. Ang pagod at pihati ay kumalat sa kanyang katawan. Nais niyang sumuko, natapusin ang lahat ng pagpapanggap. Ngunit may isang bahagi sa kanya na patuloy na umaasa sa isang himala, sa isang bagong simula kasama si Ray. Ito ay isang pag-asa na nabahiran ng guilt at takot. Isang umaga, habang inihahanda ni Maria ang agahan, narinig niya ang mahinang peubo mula sa silid ni Mang Tonyo. Dali-dali siyang pumasok at nakita niya ang kanyang asawa na hirap huminga, ang kanyang mamata ay nanlabo at ang kanyang labi ay unti-unting namumutla. Tonyo, bulong ni Maria, lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay nito ay malamig at mahina. Sa loob ng ilang minuto, sa gitna ng kanyang pakiusap at pag-iyak, unti-unting huminto ang pahinga ni Mang Tonyo. Ang kanyang huling hininga ay isang mahina, nagtatapos na tunog, natulala si Maria. Ang kanyang asawa, ang taong kanyang inalagaan sa loob kang maraming taon, ay wala na. Bumuhos ang luha ni Maria, hindi lamang sa pihati kundi sa isang komplikadong halo ng emosyon. Kalungkutan sa pagkawala ng isang taong naging bahagi ng kanyang buhay, pakiramdam ng pagkabigo sa kanyang sarili bilang asawa, at isang bahagi ng kanya ang nakaramdam ng isang nakakilabot na kalayaan. Agad niyang kinamumuhian ang sarili sa pag-isip ng ganun. Paano siya makakaramdam ng laya sa harap ng kamatayan? Ang pagpanaw ni Mang Tonyo ay isang malaking dago, ngunit kasabay nito ay isang pagbabago sa kanyang buhay. Sa libing, nakita ni Maria ang ilang pamilya at kaibigan, ngunit kapansin-pansin ang kawalan ni Liza at ng iba pang mga kaibigan sa climbing club. Ang matitingang ibang tao ay may halong simpatya at pagusga na tila binubulungan ang bawat galaw niya. Ramdam niya ang bigat ng paninira na kasama ng kanyang pangalan. Lumipas ang maaraw at linggo. Ang bahay ay naging mas tahimik. Wala na ang ubo ni Mang Tonyo, wala na ang kanyang matawag. Ngayon, naisa na si Maria. Hindi siya isang asawa na nag-alaga sa isang may sakit, kundi isang balo na nakdadalam hati. Ngunit ang kanyang kalayaan ay hindi ganap, ang anino ng eskandalo ay patuloy na sumusunod sa kanya. Si Ray ay palaging nandiyan, tumatawag at nagte-text, nag-alok ng suporta at pagmamahal. Ngunit ang kanilang relasyon ay nagbago. Ang dating lihim na takbuhan ay naging isang pampublikong pinakmulan ng pagtuliksa. Ngayon nawala na si Mang Tonyo, ang kanilang pag-ibig ay hindi na isang kasalanan sa isang may asawa, kundi isang pag-ibig na nagmula sa isang masakit na katotohanan. Ang pagkawala ni Mang Tonyo ay nagbigay ng espasyo para sa kanilang relasyon, ngunit hindi ito nagtanggal sa mga pasakit at pagkawasak na naiwan. Sa isang tawag, sinabi ni Ray kay Maria, alam kong masakit ang lahat, pero ngayong malaya ka na, gusto kong ayusin ang lahat. Maghihiwalay na kami ni Liza. Hindi ko kayang mawala ka. Nakinig si Maria, ang bawat salita ni Ray ay bumubulong ng pag-asa at takot. Ang kanyang pag-ibig kay Ray ay hindi pa rin namamatay. Ngunit ang paghihiwalay ni Ray kay Liza ay nangangahulugang mas maraming sakit, mas maraming galit, at mas maraming sismis. Alam niya na ang kanilang pag-ibig na ipinaglaban sa gitna ng pagsubok ay kailangan pa ring lumakat sa matalim na daan ng paninira at pahatol. Ito ay isang pag-ibig na humingi ng matinding sakripisyo, hindi lamang sa kanya kundi sa lahat ng mataong konektado sa kanila, hindi nga nagtagal tulad ng inaasahan
sinimulan ni Ray ang proseso ng paghihiwalay kay Liza. Isang desisyon na hindi lamang umaling-aunaw sa kanilang pribadong buhay kundi nagpakalat ng apoy sa kanilang komunidad. Ang usap-usapan ay naging bulong. Ang bulong ay naging malakas na pahuhusga. Hindi ikinagulat ni Maria ang galit ni Liza. Sa kanyang pinakamalalim na panaginip, hindi niya inakala na ganun kalalim ang sakit na idudulot niya sa isang kaibigan. Ngayon, kaharap niya ang tunay na mukha ng kanyang pagtataksil. Sa bawat luha ni Liza na umagos, sa bawat akusasyon na ipinukol, isang hapon, habang naglalakad si Maria sa palengke, sinalubong siya ni Liza. Walang kaabok-abok, isang sampal ang dumapo sa kanyang pisngi, kasunod ang masalitang matagal nang nakakulong sa puso ni Liza. Wala kang hiya, Maria. Kaibigan kita, pero inahas mo ang asawa ko. Paano mo nagawa sa akin yan? Ang boses ni Liza ay basak sa galit at sakit, at ang matingin ng mataong nakapaligid ay nakabaon kay Maria, puno ng pagatol. Piniling manahimik ni Maria. Alam niyang anumang sabihin niya ay hindi magpapagaan sa damdamin ni Liza. Ang tanging nagawa niya ay tumayo. Tinanggap ang bawat akusasyon at pahuhusga, habang ang kirot sa kanyang pisngi ay tila ba isang paalala ng kanyang mamaling desisyon. Hindi niya kayang depensahan ang sarili niya dahil alam niyang may bahagingang katotohanan sa bawat salita ni Liza. Sa gitnang kaguluhan, nanatili si Ray sa tabi ni Maria. Ang pagiging matatak niya ay nagbigay lakas kay Maria, ngunit hindi nito nabawasan ang bigat ng kanilang pinagdadaanan. Ang paghiwalay ay mas salimot at mahaba, punong emosyonal na pagtatalo at legal na labanan. Sa bawat pagdinig, sa bawat pirma sa mga dokumento, ay may bahagi ng kanilang buhay na naglaho, nag-iwan ng bakas ng pagkasira. Ang dating masiglang Maria ay naging tahimik at malayo. Ramdam niya ang pagbabago sa kanyang paligid. Ang mangiti ay hindi natuto, ang mapagbati ay punong pagkukunwari. Maging sa kanyang aerobic class, nararamdaman niya ang pakalamig ng kanyang mga estudyante. Ang dating masigla at nakakahawang enerhiya ni Maria ay tila nababalutan ng isang madilim na ulap. Narinig niya ang mga bulungan. Ayan yung babaeng umagaw sa asawaeng kaibigan niya. Kaya pala ang bilis niyang naka-move on matapos mamatay ang asawa niya. Wala talagang pinipiling edad ang kalandian. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang puso, nagpapahirap sa kanyang damdamin. May mga araw na gusto na lang niyang magtago, na ayaw na niyang humarap sa mundo. Ngunit sa kabila ng lahat, nariyan si Ray. Sa mga gabi na tila pasan ni Maria ang buong bigat ng mundo, yayakapin siya ni Ray. Sasabihin nito, kaya natin to, Maria. Hindi kita iwan. Ang masalitang iyon ay tila ba isang lunas sa kanyang sugatang kaluluwa, isang liwanag sa madilim na kalsada na kanilang nilalakaran. Hindi ko alam kung kaya ko pa, Ray, bulong ni Maria isang gabi habang nakasandal sa dibdib ni Ray. Ang hirap, ang sakit na mga salita nila, ang tingin nila sa akin para akong isang masamang tao. Hinalikan ni Ray ang kanyang buhok. Alam kong mahirap, mahal ko, alam kong masakit. Pero masama ba tayong tao dahil nagmahal tayo? Mahal kita, Maria. Hindi ako nagsisisi sa desisyon ko. Alam ko na darating ang panahon na mauunawaan din ng iba ang ating pagmamahalan o kung hindi man, sapat na ang tayo ang nakakaunawa. Ang masalita ni Ray ay nagbigay ng panibagong lakas kay Maria. Toto, may bahagi sa kanya ang nakakaramdam ng matinding pagsisisi sa sakit na idinulot niya, lalo na kay Liza. Ngunit mayroon ding bahagi sa kanya na ayaw nang balikan ang nakaraang buhay na puno ng pagod, kalungkutan at paghahanap ng pagmamahal. Natagpuan niya kay Ray ang kagalakan na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang kagalakan sa maliliit na bagay, ang kasama sa pag-akyat ng bundok, ang makasama sa panunod ng paglubok ng araw. Matapos ang halos isang taon ng legal na proseso, pinal na natapos ang paghihiwalay ni Ray at Liza. Isang desisyon na nagtapos sa isang kabanata ang kanilang buhay at nagbukas ang panibago para kina Maria at Ray.
Ngunit ang pagtatapos ang kanilang kasal ay hindi nangangahulugang pagtatapos ang paghatol ang lipunan. Sa katunayan, lalo pa itong umikting. Ngayon, wala na tayong hadlang, Maria, sabi ni Ray. Habang magkasama silang nakaupo sa veranda ng bahay ni Maria, tanaw ang kalangitan na unti-unting nagdidilim. Hindi na tayo magtatago. Hindi na natin kailangang ilihim ang pagmamahalan natin. Ngunit sa mamata ni Maria, may bahid pa rin ang pangamba. O, wala na silang legal na hadlang, ngunit ang mamata ng lipunan ay laging nakamasid. Ang mabibig ay laging handang manghusga. Alam niya na ang kanilang susunod na hakbang, ang pagpapakasal, ay magiging mas malaking pagsubok pa. Ito ang magiging opisyal na pahayag ng kanilang pag-ibig sa gitna ng unos. Handa ba siya? Handa ba sila sa lahat na ibabato sa kanila? Ang kanilang pag-ibig ay isang pag-ibig na ipinaglaban, ngunit ito rin ay isang pag-ibig na punong kontrobersiya. Hindi ito isang fairy tale. Ito ay isang pag-ibig na dumaan sa apoy at marami pa silang pagdadaanan. Ngunit sa paggawa ni Ray sa kanyang kamay, naramdaman ni Maria ang isang kapayapaan na mas matimbang kaysa sa takot. Naramdaman niya na sa tabi ni Ray, handa siyang harapin ang anumang pagsubok, gaano man ito kahirap. Mula ng araw na iyon, tila may bago ng lakas na humawa kay Maria. Ang takot na minsan ay bumabalot sa kanya ay unti-anting napapalitan ng tapang, isang tapang na ipinanganak mula sa pag-ibig at pagtanggap ni Ray. Hindi na niya kayang itago pa ang katotohanan ng kanilang damdamin sa isang tahimik na gabi. Habang makasama sila sa kanilang paboritong kainan, naglakaslop si Ray na magtanong, "Maria," simula niya. Habang hawak ang kamay nito sa ibabaw ng mesa, "Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong harapin ang lahat ng ito kasama ka bilang aking asawa." Napatitik si Maria sa mga mata ni Ray. Nakikita niya ron ang sinseridad at isang pangako ng walang katapusang suporta. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang proposal, kundi isang pahayag ng pagmamahal na nakahanda nilang ipaglaban. Naramdaman niya ang init ng kanyang palat at sa sandaling iyon, alam niyang tama ang desisyon, hindi na ang dating Maria na nagtatago sa anino kanang takot at pagdududa ang nag-iisip, kundi ang babaeng natuto ng lumaban para sa sarili at sa pag-ibig na nagpapalaya sa kanya. Tumango siya, ang mamata ay punong luhang tuwa at pag-asa. "O Ray, papakasalan kita." Ang kanilang kasal ay simple, tahimik, ngunit puno ang kahulugan. Walang engrandeng selebrasyon, walang maraming bisita, tanging ang kanilang malalapit na kaibigan at ilang miyembro ng pamilya na handang sumuporta sa kanila anuman ang sabihin ng iba. Nakpalitan sila ng sumpaan sa isang maliit na simbahan. Ang bawat salita ay puno ng pag-asa at determinasyon. Para kay Maria, hindi ang dami ng tao ang mahalaga, kundi ang lalim ng pangako na kanilang ibinibigay sa isa't isa. Ngunit kahit kaano pa nila kagustong itago ang kanilang bagong kabanata, hindi ito nagtagal. Ang balita ng kanilang pagpapakasal ay kumalat ng mabilis, lalo na sa mga online forums at social media kung saan nagsimula ang lahat ng drama. Ang nga komento ay walang habas, ang paghuhusga ay malupit. Mula sa pagtawag sa kanya na homewrecker hanggang sa pagkuwestiyon sa moralidad ni Ray, tila ang buong mundo ay naghihintay lang upang batuhin sila ng pagdududa at galit. Hindi ito naging madali. Sa bawat paglabas nila, ramdam ni Maria ang mamapanuring tingin, ang nga bulong-bulungan. Minsan, may naglakas lupang lumapit sa kanya at magsalita ang masasakit na salita. Ngunit sa bawat pagkakataon na naramdaman niya ang sakit niya, pahuhusga, naroon si Ray, hawak ang kanyang kamay, ang kanyang presensya ay nagsisilbing panangga at lakas. "Huwag mo silang pansinin, mahal," bulong ni Ray sa kanya isang gabi habang nakatanaw sila sa maliwanag na ilawang siyudad. "Ang importante ay alam natin ang totoo. Tayo ang may-ari ng buhay natin, hindi sila." Ang mga salita ni Ray ay nakapagpagaan sa kanyang damdamin. Sa kabila ng lahat ng negatibong komento at pahuhusga, mas matimbang pa rin ang kanilang pagmamahalan. Ito ang nagpatibay sa kanilang samahan, nagpapatunay na kahit sa gitna ng unos,
mayroon silang mapakukunan ng kapayapaan at lakas sa pilingang isa't isa. Nagpatuloy sila sa kanilang buhay, piniling huwag pansinin ang ingay ng mundo. Nagpatuloy si Maria sa kanyang aerobic classes at doon niya natakpuan ang nga estudyante na nanatili sa kanya, ang nga nakakita ng tunay na siya at hindi ang bersyon na pininturahan ng publiko. Nagpatuloy si Ray sa kanyang trabaho at patuloy din silang umaakyat ng bundok. Ang bawat tuktok ay sumisimbolo sa isang pagsubok na kanilang nalampasan at isang bagong simula na kanilang binubuo. Sa bawat hakbang, naramdaman ni Maria na unti-unti niyang tinatanggap ang bagong Maria na siya ngayon. Ang Maria na handang lumaban, ang Maria na hindi natakot magmahal. Kahit pa may kapalit itong kontrobersiya. Hindi ito ang perpektong fairy tale na inaasahan ng marami, ngunit ito ang kanilang sariling kwento, isang kwento ng pag-ibig na ipinaglaban at pinatibay ng pagsubok. Ang kapayapaan na kanyang hinahanap ay hindi niya natakpuan sa pagtalikod sa mundo, kundi sa paharap dito kasama ang taong mahal niya. Ang kanilang tahanan ay naging kanlungan, isang lugar kung saan ang pagmamahalan ay nangingibabaw at ang mamapanuring mata ng mundo ay hindi makapasok. Dun, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan, isang kaligayahan na hindi nakasalalay sa pagtanggap ng lipunan, kundi sa katotohanan ng kanilang pagmamahalan. Alam niyang mayroon pa silang mahabang laban na haharapin, ngunit sa pagising niya sa piling ni Ray bawat umaga, alam niyang ang lahat ng hirap ay sulit. Ang kanilang pag-ibig ay isang pahayag, isang patunay na ang muling pagsilang ay posible kahit pa ito ay dumaan sa apoy ng pagsubok at paghuhusga. Ito ay isang pag-ibig na nagturo sa kanya ng kahulugan ng tunay na lakas, ang lakas na magmahal ng buong puso at ang lakas na harapin ang anumang pagsubok para rito. Ang kanilang buhay ay patuloy na nagaganap, punong nga hamon, ngunit higit sa lahat, punong pag-ibig na pumukaw sa kanyang kaluluwa at nagbigay sa kanyang pangalawang pagkakataon sa isang buhay na matagal na niyang ipinagdasal. Patuloy na umusbong ang pag-ibig nina Maria at Ray na parang isang matatak na puno na lalo pang lumalim ang ugat sa bawat bagyoeng pagsubok. Hindi ito madali. Sa bawat paglabas nila sa publiko, may mga tingin paring bumubuntot, may mga bulong paring sumusunod. Ngunit sa bawat sulyap ni Ray kay Maria, sa bawat paggawa niya sa kamay nito, naglalaho ang lahat ng alinlangan. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang kalasag, isang hindi matitinak na kutalaban sa lahat ng paninisi at paghuhusga. Sa loob ng kanilang tahanan, ang dating tahimik na espasyo ay napuno ng halahak at pagmamahalan. Ang nga pader ay tila saksi sa kanilang muling pagsilang. Sa kanilang sala, kung saan dati madalas naririnig ang hikbi at pagod, ngayon ay may tuktok ng musika at amoy ngang bagong lutong pagkain. Ang bawat sulok ay naging simbolo nga kanilang pagkakaisa, mga larawan ng kanilang mapag-akyat sa bundok, mga munting souvenir mula sa kanilang mga lakbayin, at ang mga unan sa sopa na patuloy na nagpapaalala ng kanilang mga mahahabang kwentuhan at masarap na tawanan. Naramdaman ni Maria ang isang kalmadong kaligayahan na hindi niya kailanman inakala na makakamit pa niya. Ang nga araw na puno ang pagdududa at pagsisisi ay napalitan ng katiyakan at kapayapaan. Pinagpatuloy niya ang pagtuturo ng aerobic at ngayon, mas may sigla at buhay pa kaysa dati. Ang bawat galaw niya ay punong layunin at ang kanyang mga estudyante ay tila nakikita ang bagong ningning sa kanyang mamata. Minsan, may nakakarinig siyang bulungan, siya yan, yung nagpakasal sa asawang kaibigan niya, ngunit wala na itong epekto sa kanya. Ang tunay na Maria ay hindi na nakatira sa anino ng nakaraan. Siya ay nabubuhay na ngayon sa liwanag ng kanyang sariling katotohanan. Si Ray, sa kabilang banda, ay nanatiling kanyang matatak na suporta. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Sa tuwing pakiramdam ni Maria ay bumabalik ang bigat ng mundo sa kanyang balikat, isang sulyap lamang ni Ray, isang marahang pag-aplos sa kanyang kamay, ay sapat na upang ibalik ang kanyang lakas.
Siya ang kanyang anchor, ang kanyang kapayapaan sa gitna ng unos. Ipinakita niya kay Maria na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa romansa, kundi sa pagiging katuwang sa buhay, sa pagtanggap sa lahat ng kapintasan, at sa pagtindig para sa isa't isa laban sa mundo. Isang hapon, habang makasama silang naglalakad sa tabing dagat, habang papalubok ang araw, at pinipinta ang langit ng kulay kahel at lila, sinabi ni Maria kay Ray, akala ko nun, huli na ang lahat para sa akin. Na ang buhay ko ay nakatakdang magtapos ng walang tunay na pagmamahal at kaligayahan. Hinawakan ni Ray ang kanyang kamay ng mahigpit. Hindi ito tungkol sa kung kailan, Maria, kundi sa kung paano. Ang pag-ibig na natakpuan natin ay hindi perpekto, may mga sugat ito, ngunit ito ang nagpapatunay na totoo at matatag ito. Nagpatuloy si Maria, pero ang dami kong nasaktan, ang dami kong nawala. Ang boses niya ay may bahid ng kalungkutan, isang anino ng nakaraan na minsan ay bumibisita pa rin. Ngumiti si Ray, isang ngiti na puno ng pangunawa. Oh Maria, at iyon ang bahagi ng ating kwento. Hindi natin mabubura ang nakaraan, pero pwede nating gamitin ito para mas pahalagahan ang kasalukuyan. Ang bawat desisyon, bawat pagkakamali ay humantong sa atin dito makasama. At dun, habang nakatanaw sa walang katapusang dagat, napagtanto ni Maria ang isang malalim na katotohanan. Ang pag-ibig, lalo na ang pag-ibig na dumating sa huli, ay nangangailangan ng higit pa sa damdamin. Nangangailangan ito ngang matinding katapangan. Katapangan na sumuway sa mga inaasahan ng lipunan, katapangan na harapin ang mga batikos, at higit sa lahat, katapangan na muling magsimula. Ito ay katapangan na tanggapin ang pagbabago, na yakapin ang muling pagsilang ng sarili, kahit na nangahulugan ito ng pag-iwan sa isang bahagi ng nakaraang buhay. Ang kanilang pag-ibig ay naging isang testamento. Isang patunay na ang muling pagbangon ay posible, at ang paghahanap ng kaligayahan ay walang itinatanging edad, estado o kasaysayan. Ang buhay ni Maria ay isang pahina na punong ng laban, mapagkakamali, mapagbagsak, ngunit sa huli, ito ay isang kwento ng pagtatagumpay na pag-ibig, na pagpapatawad sa sarili, at ng pagtuklas sa tunay na lakas na nakmumula sa loob. Hindi na siya nag-aalala sa sasabihin ng ibang tao. Ang tunay na hukom ng kanyang buhay ay ang kanyang sariling konsensya, at ngayon, ito ay payapa. Ang pag-ibig nila ni Ray ay hindi isang simpleng kwento ng romansa. Ito ay isang epiko ng katatagan, ng paharap sa pagsubok, at ng walang sawang pag-asa. Ito ang kanilang sariling bersyon ng happily ever after, hindi perpekto, punong peklat, ngunit tunay at walang kapantay. Sa bawat pag-akyat nila sa bundok, sa bawat paglapit nila sa tuktok, ramdam ni Maria ang kanyang muling pagsilang. Ang hangin ay sariwa, ang tanawin ay malawak, at ang kanyang puso ay puno. Salamat Ray, bulong niya, hindi lang sa kanyang asawa, kundi sa buhay mismo, sa pagkakataong muling magmahal at muling mabuhay ng buo. Ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang isang pagtatapos kundi isang bagong simula, isang walang katapusang paglalakbay na punong ng pagtuklas, pagtanggap at pagmamahal. Ito ay isang pag-ibig na nagpatunay na kahit gaano pa kahirap ang nakaraan at gaano pa katagal ang paghihintay, ang tunay na kaligayahan ay darating sa takdang panahon at sa mga taong sadyang itinakda para sa iyo. At sa bawat bagong araw, pinipili nila ang isa't isa, pinipili nila ang kanilang pag-ibig, at pinipili nila ang buhay na matapang nilang nilikha.